Magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po tutulungan ko kayo makapag-English agad maski pa po kayo ay baguhan pa lamang. Okay? So ang gagawin nyo lang, pipili lang po kayo ng isa dito. Sa I forgot hanggang dito sa Tarzan forgot. Pili lang kayo ng isa. Kunyari po, napili nyo ay nalimutan ko ang. E di sa English ay I forgot. Pag napili nyo ay nalimutan mo ang, you forgot. Pag napili nyo ay nalimutan natin ang, we forgot. O kung ang napili nyo ay nalimutan namin ang, we forgot din po. Pag nalimutan nila ang, they forgot. Pag nalimutan niya ang, tapos lalaki, he forgot. Kung babae, she forgot. Tapos pag pinangalanan nyo yung tao, nalimutan ni Tarzan ang, Tarzan forgot. Okay po, pili lang kayo ng isa dyan. Pagkapili nyo ng isa dyan, pipili tayo dito sa pangalawang box na kulay gray. So, ang pamimilian ay aking bilang my, iyong bilang your, kanyang bilang his kung lalaki. Pero kung babae, her para sa kanyang. Kanilang bilang their, ating bilang our, nito bilang its. Pagkapili nyo ng isa dyan, dito naman tayo sa dilaw mamimili ng isa lang din po. Kung mapapansin nyo dito sa dilaw, meron pong parenthesis. At sa loob nito ay meron pong letter S. Pwede po natin isama itong S na ito dito sa kadikit niyang salita. Para ang may bigay po nating ideya ay marami ang bilang nito. Kasi pag kilang, walang S sa dulo, isa lang yung susing pinag-uusapan natin. Pero pag isinama mo yung S, magiging kiss, sa Tagalog ay mga susi. Kung saan ay higit sa isa na ang bilang noong ating pinag-uusapan na susi. Okay? So, kayo na ang bahala kung lalagyan nyo ng S o walang S. Okay? So, magbigay na po ako ng halimbawa. Kunyari po ang napili ko ay nalimutan ko ang. So, pag in-English nyo yan, I forgot. Tapos, ang napili ko naman dito ay sa pangalawang box na kulay gray ay itong kanyang. Tapos ay babae, edi her. Tapos, ang napili ko naman po dito ay sa kulay dilaw na box ay itong numero. Sa English ay number. Pagsama-samahin po natin. Nalimutan ko ang kanyang numero. Nalimutan ko ang kanyang numero. Pag in-English nyo yun, I forgot her number. Nakapag-English na po agad tayo para sa nalimutan ko ang kanyang numero. Isa pa pong halimbawa. Nalimutan mo ang kanilang mga uniforme. Nalimutan mo ang kanilang mga uniforme. Pag English natin yon, you forgot yung kanilang their, tapos yung uniform, kailangan natin dagdagan ng S para masabi natin sa Tagalog yung mga uniforme. You forgot their uniforms. May S sa dulo dapat yung uniform. Okay? Uniforms. You forgot their uniforms. Nalimutan mo ang kanilang mga uniforme. So, kung mapapansin nyo, ang bilis makabuo kung meron po tayong ganitong klaseng pattern. At mabilis tayong matutong makapag-English. Okay? Ngayon, meron po kayong dapat tandaan. Okay? May pagkakataon po na hindi po magkakasunod-sunod yung pattern natin dito pag ang ginamit po natin ay itong nito. Okay? So, ito po yung aking halimbawa. Nalimutan ko ang password nito. Kung mapapansin nyo sa Tagalog, nauna po itong nalimutan ko ang, tapos sinundan nitong dilaw. Nalimutan ko ang password, tapos panghuli itong nasa pangalawa. Diba? Kumbaga, yung pagkasunod-sunod ay hindi po natin nakuha. Sa Tagalog po yun. Pero pag i-English nyo po, dapat magkakasunod po. So, pag in-English natin yung nalimutan ko ang password nito, ang tamang English po ay I forgot its
password. I forgot its password para sa nalimutan ko ang password nito. So yan lang naman po ang tatandaan nyo. Okay, itong nito. At sa Tagalog na mensahe lang po yan nangyayari. Yung nagkaroon po ng hindi pagkasunod-sunod ng mga salita. Okay? Pero pagdating po sa pagtatranslate sa English, magkakasunod po dapat. I forgot muna. Tapos yung it's bilang nito, tapos yung password, yung po yung huli. Okay? So yan lang po ang tatandaan nyo dyan. Para hindi po kayo magkamali. Pero lahat po ito, itong aking, iyong, kanyang, kanilang, ating, yan po ay talagang sa pangalawang position po yan. Pagdating sa Tagalog at sa English. Okay? So makikitanda na lang po. So sana makiki-practice po itong ating aralin ngayon para gumaling po agad kayo sa pagbuo ng English sentence. Kung saan ay meron po tayong ginagamit na possessive pronouns. At yung possessive pronouns po ay itong my, your, his, her, their, are, at saka its. Maraming salamat po.